Ayan na mga kababayan. Damay na this. Nandamay na si Dean Chase. Dahil mga kababayan, sinabihan mga kababayan na fake news daw yung sinasabi niyang Mr. Too Big. Gayong andun, mayroon naman siyang video mga kababayan. Pero ayaw pa rin maniwala nila mga kababayan na gawa-gawa lang daw ito ni Dean Chase. Ayun mga kababayan, naglabas ng ebidensya mismo si Dean Chase. At sa pagkakataong ito mga kababayan, screenshot lang pa mismo ng video. Mahaba daw yung video mga kababayan, pero screenshot lang na patunay mga kababayan na totoo ang sinasabi nito. At sa screenshot mga kababayan, dito pinakita ni Dean Chase yung sinasabi niyang si Lisa na walang bra at walang panty mga kababayan. Burlesque queen. At bagamat mga kababayan, tinakpan ni Dean Chase, parang sinensor niya mga kababayan, etong litratong ito Pero pansinin nyo, ang mga litrato sa baba mga kababayan, yung thumbnail, sa film strip mga kababayan, andun, kitang-kita mga kababayan. Zoom in. Tingnan ninyo doon sa page sa Dean Chase mga kababayan sa Facebook. I-follow nyo na rin mga kababayan. At i-save yung video. Hindi pala, yung screenshot lang mga kababayan. At i-zoom ninyo. Makikita nyo ang itsura ni Admiral. Ay, Diyos ko Lord. Umpisa pa lang ng taon mga kababayan, mukhang isang buong taon tayong mawawalan ng gana. Ganyan pala ang itsura ng katawan ng... Ito talaga. Maraming papayat nito Dean Chase. Maraming papayat dito dahil mawawalan ka talaga ng gana mga kababayan dahil andun talaga. Yung katawan, match na match talaga mga kababayan. Yung itsura, ganun talaga. At pansinin nyo yung mga balikat mga kababayan na mapapayat na balikat tapos mataba ang katawan. Andun talaga. Skulard! At ating in-screenshot ito mga kababayan at nilagyan natin ng kulay. Dahil naka-black and white mga kababayan Ito yung nasa baba. Tingnan nyo ito mga kababayan Diba mayroong film strip dyan, parang preview mga kababayan sa video. Ito yun. Yan mga kababayan. Wag na lang natin i-full body pero pasilip lang, ganyan. Zoom in ninyo. Hindi masyadong makita ang mga kababayan yung itsura dahil parang film strip lang yan mga kababayan Tapos, ang next, eto, ayan na. Oy, wala yan Dinakpan natin ng pula mga kababayan. Basta. Ayan. Tapos, sa bandang doon mga kababayan, may ulo. Ito yung sinasabi niyang ulo na yung husband daw mga kababayan na nagmumukbang ng tubig. Tapos ito pa, harap-harapan na talaga mga kababayan. Kitang-kita ang mukha. At tingnan nyo ang mga balikat mga kababayan. Basta, ang mga, diba? Unique ang katawan ni Admiral dahil ang hahaba ng mga kamay mga kababayan. Ewan lang natin bakit na-stretch iyon. Hindi proportional sa kanyang height. Huwag na natin ipakita mga kababayan dahil baka mag-disgrasya tayo dito. And then eto, isa sa film strip na naman mga kababayan. I-zoom in doon natin ang itsura Paano ba to? Sige. Paliitin na muna natin. Yung mukha lang mga kababayan. Pero, kaya nagkaganyan ang itsura niyan mga kababayan dahil, parang, thumbnail lang yan mga kababayan sa babae. Pero kung i-play mo yan, dito sa malaking screen dito mga kababayan, kitang-kita ang itsura ni Madam. Di umano apparently, allegedly. Ito pang isa. Dito mga kababayan, tinakpan lang natin yan ang kamay. Pero mas klaro, i-zoom in nyo mga kababayan, mas klaro yun. Wala to. Kita kaluluwa mga kababayan talaga. At talagang nakakadiri. Mga kababayan. Eto yun. Sige, ipalakihin natin ito Kasi picture lang ito I-zoom natin Pero wag lang nating mga kababayan. Ito daw yung ulo ng lalaki mga kababayan. And then, nagmumukbang ng tubig. Ayan. Ayan na mga kababayan. Taas pa, kulang pa. Taas pa. Stop! Sige, taas pa. Kunti na lang.
Taas pa. Up, 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 up. Wag na. Madisgrasya tayo dyan, mga kababayan. Oh, kayo na lang ang pumunta doon sa page ni Dean Chase, mga kababayan. Tingnan nyo at i-zoom. Oh, tingnan nyo talaga. Andun talaga. At isa lang ang significance nito, mga kababayan. Kung tsuktsakan lang, bimbangan lang, wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam. Pero, may isang impormasyon ang mga kababayan crucial, mga kababayan, para malaman ng sambayan ng Pilipino na pinaggagawa ng mag-asawang ito di umano. Dahil bumabatak daw ng coke, mga kababayan. Yung pulburon. Oh, illegal na pulburon. Yung cocaine. Tapos, plus mollies, mga kababayan, na other name sa ecstasy. Droga! Inumpirma niya. Bukod sa binayaran pa siya ng milyones, mga kababayan, ha. Oh. At ang sabi ni base doon sa interview ni Dean Chase, mga kababayan, is ang bugaw daw noon ay si Paulo Tantoco. Doon pala pumasok ang papel ni Paulo Tantoco, mga kababayan, dahil simula daw na nakilala ni Paulo Tantoco nung si Tubig, mga kababayan, Mr. Tubig, si Paulo Tantoco, siya na daw ang nagre-refer ng mga gustong makipag-bengbang sa kanya na mag-asawa para ma-spice up daw ang kanilang marriage. Oh Lord. Okay lang kung spice up. Oh, pero sa ngalan na doon, kinumpirma niya na gumagamit ng ecstasy, extano. Tapos, Coke, unlimited. Viagra, sige. Gumagamit pa daw ng Viagra dahil nahihirapan daw, mga kababayan. Tumigas. Ayon mismo kay Dean. Panoorin niyo sa video ni Dean Chase. Yan, maraming revelasyon. At marami pa yung part, mga kababayan. Tapos eto na. Hinahamon ninyo si Dean Chase. Huwag niyong hamunin dahil video, totoong video, mga kababayan. Full video ang nandoon kay Dean Chase. Hawak niya mismo ang ebidensya. Dahil dati, pa yun, mga kababayan, audio pa lang. Sabi ng iba, katsipan daw. Dahil parang gawa-gawa, halata daw masyado. Eto, mayroon ng video. Huwag niyong sabihin AI na naman. Yung itsura grabe, carbon copy talaga. Ganun pala ang itsura ng ni Admiral. Ay, nako. Diyos ko. Parang bangungutin tayo dito, mga kababayan. Hindi tayo makakatulog ng diretso ngayong gabi. Dahil sa'yo, Dean Chase. Titingnan natin, magbabalik na tayo. Dito na lang tayo, Kaya, that explains everything, mga kababayan. Kaya nagkandaletse-letse ang bansang ito. Dahil, ito, another confirmation sa paggamit daw di umano ng allegedly ng mga pulburon, illegal na substance ng ating leader, mga kababayan. Kaya kung magbabalik tanaw tayo, ito balik tanaw ni Atty. Topacio, mga kababayan. Ito na ang resulta ng mga kabangagan nila. Atty. Topacio, pasok! The year that was. The year that was. Sa flood control. Sapagkat pilit na nililihis kung saan-saan ang usapan. Bumalik tayo sa flood control at tignan natin yung analysis. Napakagandang analysis ito na inilatag ng ating kaibigan, dating secretary, dating congressman, na walang iba kundi ang poging-poging si Mike Defensor. Wow. Yan. Oo. Kasi sabi niya sa kanyang Facebook post na eto, napakaganda, walang politika to, very objective ito na analysis sa mga events that transpired doon sa flood control, yung tinatawag na floodgate, flood control scandal. Oo, sapagkat sabi kasi niya, noong sasabog na yan, parang inunahan na ni Pangulong Marcos at sinabing mahiya naman kayo. Oo, kasi parang hindi na maitatago Hindi na kaya. Oo, hindi na kaya. So, pinangunahan niya at dahil nauna siya, alam niyo sa PR ganyan yan Pag nauna ka, sasabihin, kanya yung credit. Oo, hindi. Not only kanya yung credit, ikaw magkocontrol ng narrative. So, he tried to control the narrative. Yun lang. Oo, ang sinabi niya, bilyon-bilyong pisong nawala sa flood control, mahiya naman kayo, at ang pinalalabas nila, ang mastermind ay si Zaldico. Ayun. At ang pagpapahayag ng Pangulo na mahiya naman kayo at pag-iimbestiga ay gusto nilang palabasin na ang pamahalaan ay naglilinis ng bakuran. They're cleaning their own mess. Opo. Ang nangyari naman ay mabigat.
meron silang hindi na control. Unang-una, si Marcoleta ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya nung medyo lumilihis na sa storya, ay tinanggal naman nila si Marcoleta at ipinalit ay isang tao nila, si Ping Lacson, na kita mo naman ay hindi pa nag-uumpisa ang investigasyon, may conclusion na siya sa kung sinong credible, sinong hindi credible. Ang script nga nila, si Saldico at mga contractors at mga district engineer. Ang problema ay mayroong mga lumabas na hindi na nila na-control, na nasira yung kanilang script. Unang-una. Nag-leak na. Unang-una nagsira sa script si Curdy at Sara Diskaya. Opo. Okay. Na sinabing wala silang nakausap na mga congressman at contractor na hindi sinasabing si Speaker Romualdez at si Saldico ang humihingi ng kickback. Okay. Yon. Bagamat sinabi, katulad ng paulit-ulit nating tinatalakay dito na ang mga Diskaya hindi directly, they did not deal directly with Martin Romualdez, yun ang laging sinasabi. Mukhang bibig na nila. Kasama Opo. si Martin Romualdez yun sa 25%. Pagkatapos, may lumabas pa na hindi rin nila inaasahan. Unang-una, si Gutesa, na sinabing nagde-deliver ng male-maleta Opo. na pera. 48 million isang maleta, di ba? Etc. Sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Opo. Hindi nila inaasahan yon, which corroborates yung sinasabi ng mag-asawang Diskaya na may kinalaman si Martin Romualdez. Corroborative Ayun. yon from two different sources. Okay, di ba? Lumabas din si Marvin Rillo. Opo. Ito, siga ito eh. Bakit? Kaya tawag sa nga sigarilyo. Ayos Oo. Na sinabi niyang na yung aide niya na si Bogs Magalong ay ang bagman at madalas gamitin ang pangalan ni Speaker Romualdez. Oo, at itinuro pa ang ilang mambabatas katulad ni Roman Romulo, Opo. Patrick Michael Vargas, Opo. Arjo Atayde. Kasama daw ang amang si Art Atayde, si Jojo Ang ng Uswag Ilonggo at Nicky Briones ng AKAP. At nasangkot na rin ang iba pang mambabatas na si Marcy Chodoro, Florida Robes, Eliandro Madrona, Benjamin Agarao, Bem Noel, Dean Asistio at Maria Victoria Copilar. Yan, oo. Ito ay bukod pa doon sa pag-under oath ni Sergeant Orly Gutesa. Na male-maleta ang dinedeliver. Regular. So, di nung kakagulo, no? Opo. Napalitan na nga si Marcoleta. Kinokontrol pa nila. Ang hindi nila inaasahan ay si Saldico, na patuloy nilang iniipit na gusto sana nila na ito ang umako ng lahat ng kasalanan, ay bigla nagsalita! Ala. Nung maramdaman niya na ilalaglag siya, Ilalaglag siya. oo, ay sinabi niya, number 1, si Pangulong Marcos ang nag-utos ng 100 billion na insertion Ala. dahil may 25% itong kickback. Again, hindi natin sinasabing totoo, pero ito mga aligasyon. Oo. Inamin na na may personal delivery ng 1 billion in cash at may tara. Tara, yung parang kota na 2 billion kada buwan para sa Pangulo. O tama, yung sinasabing 25 billion na kickback sa 100 billion kasi kung 2 billion a month, 24 billion a year. At yung 1 billion palang dineliver ay mukhang paunang bayad, sabi ni Saldico. Okay. Nasangkot na rin si First Lady. Opo. Meron daw ibinigay sa customs ng 11 billion na kaugnay sa sugar importation kay First Lady. Sabi lang yan, sinabi lang yan naman ha. Opo. Hindi natin sinasabing totoo. Ha? At mayroon daw sindikato ng smuggling sa sibuyas at bigas, Yes. Opo. sigarilyas at mani, sitaw, pataw, patane.
Opo. Hindi mo kasama sibuyas at Nangyari bigas yun. lang ha. Baka maniwala sila. Pati sigarilyas at Hindi mani. pa bahay kubo yan. Hindi pa. Hindi pa bahay kubo. Opo, hindi pa. Oo, mabigat. Oo, pero mabigat ha. Mabigat na yun. Ano ito? Bahay buko. Hindi kubo. Nabuko sila eh. Bahay. Nabuko ni Saldico. Oo nga. Okay. Oo. Ngayon, siniwalat na rin ni Saldico na 51 billion ang insertion ni Oo. Ferdinand Alexander na mas kilala sa pangalang Sandro Marcos. Oh, wow. Ngayon, nasira din ang script ni Pangulong Marcos sapagkat sinabi ni Saldico na yung salaysay ni Yusek Bernardo na ang delivery ay 25 billion, ang total palang delivery ay 52 billion. Billion ang Ala. pinag-uusapan natin Opo, dito ay opo. hindi milyon. Amo, pag ini-imagine ko, hindi ko ma-imagine gaano kalaki itong peran to eh. Opo. Hanggang milyon lang tayo eh. Ayun. At hanggang milyon, ano lang, pa konti-konti lang. Konti-konti. Oo. Ito, bilyon na ito. Ala. Imagine ang 1 bilyon ay 1,000 milyon. Grabe. Imagine mo kung gaano karami yung 52 billion. That's 52,000 million. Wow. Yung bundle na 1 milyon na ganyan, kalaki. 52,000 nun. Grabe. 52,000 nun. Ganong karaming Tayo kwarta. makabilang yan. Oo. Kasi, ang script ng administrasyon ay si Saldico ang mastermind. Ang mga kabo, kumbaga sa wedding, yung mga enforcer ay si Yusek Bobby Bernardo. Oo. Si Yusek Cathy Cabral. At ito pa ang mabigat sa ginagawa ng administrasyon para malihis kay Pangulong Marcos, kay Ferdinand Martin Romualdez, kay Sandro Marcos, at saka kay First Lady, yung mga alam nila. Kasi nagpe-prepare na yan eh. Opo. Obvious naman eh. Kasi nakikita naman natin yung sinisiwalat ni Representative Lebiste na yun ang panunuhol na inumpisahan na ng tigda 2 milyon. Pasko pa lamang yun ha. Tig 2 milyon. Ay para sa impeachment yan. At para yung impeachment ay Opo. maging liyamado sila pagdating sa Senado kasi sigurado na yan eh. Opo. Sa Kongreso. Marami dyan, may mukhang pera eh. Sa Kongreso. Ang mga tinarget naman nila, kita mo, yung alam nila na anti-impeachment, si Chis Escudero, si Jinggoy. At dinawit pa nila yung mga iba para hindi halata. Si Bong Revilla, si Nancy Binay, Grabe, pati si Grace Poe. Di ba? Ngayon, pinalabas din nila si Henry Alcantara. Na nagsole ng 181 million. Binibili ang witness protection kaya hindi walang restitution eh. Ang witness protection kasi nga lalabas diyan unang-una mabibili mo yung protection mo. Number 2, source of corruption yan eh. Negotiation yan eh. Grabe, Okay. Nasa WPP na tong si Henry Alcantara. Lahat ng sabihin mo, ituro mo yan. Ituturo niyan, siyempre. Under na siya. Kasama pa, ito yung mga maliliit na isda na kayang-kaya nilang kontrolin. Si Bryce Hernandez. Di ba? Opo. Meron daw mga conversations with Joel Villanueva and Jinggoy Estrada. Ito, nagsoli rin ng Lamborghini at GMC. Hindi ko nga maalaman, kaya ngayon restitution, yan may problema yan. Problematic talaga yan. Eto pa. Yung mga maliliit na kaya nilang kontrolin, kaya nilang takutin. Si Engineer JP Mendoza. Yun ang script ng Malacanang. Ang script nila, ipakulong si Saldico, di ba? Yun ang unang-unang winarant eh. Wala pa namang nai-issue ng warrant na kongresista o dating kongresista, kundi si Saldico. Saldico pa lang. Yung nagtimbog sa kanila, nag-booking sa kanila, yung whistleblower, yun pang unang-una nila. Yan. Ikulong si Saldico at gawing isang fugitive para makontrol din nila kung sakasakali. Yung mga diskaya, hindi tinanggap sa witness protection. Si Gutesa, sinisiraan. Pati si Lebiste ngayon.
Sinisiraan lahat ng naglabas ng ebidensya na nagtuturo sa Malacanang Ayun. at sa First Lady at kay Martin Romualdez at kay Sandro Marcos. Sinisiraan nila at gagamitin nila yung mga kontrolado nila, ng mga natatakot nila, na-intimidate nilang mga witnesses katulad ni Hernandez, Bernardo, etc. Ayun nga, pinatay na nga namatay na si Jose Cabral. Di malamang kung nagpakamatay, pinatay, di ba? Ngayon, sa gitna ng lahat ng yan, mukhang tuloy-tuloy ang impeachment Kasi yun nga ang sinasabi ni Representative Leviste na 10 billion ang itinaas si MOOE. Ano yun, di ba? Maliwanag ng panuhol yun di ba? Oh my God. Maintenance, operating, and other expenses. Bawat congressman meron yan. Di ba? Pambayad ng mga consultants. Madaling kalikutin yan Internal pa lang yan puwera pa yung mga insertions na hanggang ngayon may insertions din, di ba? Tinalakay na natin yan. Yan ang mahirap At kita naman natin, hindi lamang ang administrasyon but the supposedly independent na ICI, ganyan din patungo. Kumpas din na Malacanang. May nakapansin nga na bakit daw bago magrekomenda ng prosecution ang ICI, ina-announce muna ng presidente. Akala ko ba independent? Ibig sabihin, alam mo. At bakit ang ombudsman ang kumukontra sa mga nagbibigay ng ebidensya katulad ni Leviste? Opo. Hindi ba papel ng ombudsman ay pag may binigay sa ebidensya, i-validate mo? Pag-aralan mo. Hindi i-criticize yung nagbibigay ng ebidensya. Kailan pa naging politicize ang ombudsman na hinuhusgahan nila? Ngayon lang. Ngayon lang, iyan ang sinasabi ko na binaboy na naman nila yung matibay na institusyon na yan. Yung ombudsman, nilagay nila yung tuta nila. Yan ang mabigat. Grabe. So yan ang problema nating lahat ngayon. Iyang pinupush dalawa yan, pinupush yung narrative nila na walang kinalaman si Marcos. Opo. Number 2. Yung impeachment ay itutuloy nila yan. Yan ang mabigat na sitwasyon natin. Malaking Kaya yan ang budget dapat yan. ingatan natin. Siyempre, at nakita na natin, ayan na naman, balik na naman ang insertions, balik na naman ang allocables. At sinabi na natin kung sinong top 10, pero lahat halos yan meron. Ala. Dahil yan ang panunuhol nila, yung allocables. Kaya nga allocables, hindi pa allocated, allocables pa lang. Na pwede Future pa lang. tense. Future yan. Future. Pag pipirma ka, saka ibibigay sa iyo yan. Okay. Ayaw mong pumirma, wala ka. Wala kang unappropriated allocations. Okay. Yan. Di ba, ginawa rin nila kina Leviste? Yes. Sinabi, eto yung incentive mo sa distrito mo. Huwag ka na lang magulo. Ayun. Yan ang mabigat. Bago, anong ginagawa nitong mga Marcos? Ang inaanunsyo nila. Puro pagpapakyut na wala naman. Puro salita lamang. Katulad nito, nanawagan si Pangulong Marcos noong bagong taon. Tayo daw ay magkaisa. Paano tayo magkaisa kung inuusig mo ang mga kalaban? Paano tayo magkakaisa kung pinilipit mo ang isang taong kamoting kahoy, gagawin mong ombudsman? Yung ICI, gumawa ka ng ICI ay hindi naman pala independent. Meron na namang yung isinusuka ng taong bayan na unappropriated allocations or yung UA mo ay nandyan pa rin, mga insertions andyan pa rin. Hindi mo pa rin binabalik yung 60 billion ng PhilHealth. Di ba sabi ibalik? Kukunin mo sa 2026 budget, kinuha mo na. Kinuha mo, ibalik mo, hindi sinasabing kunin mo sa iba. Paano tayong magiging unified niyan? Patuloy mong pinapa-impeach si Vice President Sara Duterte dahil masikat sa'yo. Kaya walang naniniwala sa'yo, pare ko .
O sasabihin pa niya, we will achieve more if we remain united. Let us continue to work for a better and more humane new Philippines. Anong you're working for a better or more humane Philippines? Or working for more kurakot para sa mga kaalyado mo? Walang maniniwala sa'yo dyan. BS yan. Magdisiplina daw. Disiplina wala nga kayong fiscal discipline. Ayan na naman yung mga insertion mo. Paano magkakaroon ng shared commitment to progress na sinasabi mo? Hindi nga tayo asenso, puro nakaw ang ginagawa ninyo. Anong achievements? Yun puro ghost project achievement ba yun? Nanteting naman puro puro salita. Di ba? Kaya walang naniniwala. Yes. Oo, bago sasabihin pa nitong nuclear bomb. The only. The one Oy! and only. Ang presidente hindi bumiyahe, nagtatrabaho. May utang na loob namin yun. Di ba kaya nga natin siya sinisweldohan para magtrabaho? Utang na loob natin, hindi daw bumiyahe ang presidente. Nagtrabaho daw. Trabaho lang. Abay, dapat lang. Ikaw ang presidente. Tignan mo yung budget na puro insertions. Palagay ko naman. Tignan natin kung may i-veto siya. Dati, sa trilyon-trilyon, may binito siyang 24 billion. Binawasan. Sa daan-daang bilyon. A drop in the bucket. Ngayon, tingnan natin kung may bibito siya. Tingnan natin kung talagang binasa niya. Tingnan natin kung yung mga insertions itatanggalin niya sa mga kaalyado niya. Ay nako. Tayo yung pinagbobola pa. Kaya walang naniniwala sa inyo. You are insulting our intelligence. Binigyan din pa na, hindi pumunta sa Baguio ang Pangulo. Ang kapal mo naman, naghihirap ang taong bayan, pupunta ka pang Baguio. Masyal ka pa. Nagtatrabaho daw. Dapat lang. Utang na loob natin sa bagay. Ano ba naman, di ba? Masyado naman tayong umaasa, di ba? Hinalal na nga natin presidente, gusto natin magtrabaho pa. Gusto ba naman tayo, no? Ay, nako. Working over the holiday. Lahat po kami working over the holiday kasi mahirap po ang buhay ngayon Bakit? Dahil sa inyo. Anyway, mga kasama, sa notang yan ay magbabalik ang Yes Yoto Pasyo. Pagkatapos sa mga commercials, infomercial advertisements, patalasas maalalahan na po ay Diyos inyo. At this moment, kung ano na bang tsunuman ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba!